Okay mga lods, welcome back to another Dudut Chloe content. Ito, alam nyo mga lods, ito lang ang masasabi ko rito ha. This is shaping up to be a large disaster para sa well, it's gearing towards a large disaster para kay Chloe. Alam niyo naman ako kung alam niyo naman yung history ko dito sa internet. Marami akong kinover na drama, marami rin akong pinasukan na drama. So, minsan ako yung topic, minsan hindi ako yung topic. Pero pagka Team Payaman kasi, ang nag-start ng drama, malaking issue talaga yan. Now, na-cover ko si Kulob extensively from start to finish. And you know, okay na naman, okay kami ni Kulob palagay ko. Pero ang pinopoint ko rito, eto kasi, it's shaping up to be worse than that. And that is saying a lot. Hindi nga ako yata exage dun eh. Kasi, well, eto na lang, sige, siguro ikukwento ko muna sa inyo yung context natin for today. And then kayo bahalang mag-decide, okay? So, let's start first dito sa mama ni Dudut. And then, ang final natin na clip or papanoorin natin clip, yung kay Dudut, okay? So, dadahan-dahanin natin, ito muna yung parang round 1 natin, okay? So, tingnan natin yung My Day nung nanay ni Alona Yunting, yung nanay ni Dudut. Okay. Okay. Click natin to view story. Okay. Live caption. Life must go whatever happen. Okay. Mediterranean breakfast sarap. Okay. Next. Okay. Now, mamaya yan yung i-cover natin kay Josh on point. Siguro dito na lang. Hindi. Wag natin dito panoorin kasi hindi natin mapopause. Okay, ito yung sunod eh. Ito, tingnan nyo. Bam! Okay, so, yung susunod dito, yung caption. Okay, basahin natin yung caption ni Ma'am Alona. Okay, let's go. Let's get it. Ayan, sabi dito, bagong bahay, bagong buhay para kay Dudut lang. Cheers to life. Masarap ang buhay kung wala kang inaapakan. Bitch! Bitch! Alam mo, normal yan kung ako magsasabi. Naman ako eh. Pero pag yung nanay yung nagsabi, there must be something na ginawa sa anak niya, tama? Wala kang inapakang bitch. Sino ba yan? Sino ba yung bitch na yan? Okay. Maraming salamat pala doon sa nagsabi na gatas ko. Ikaw, babasahin. Mosing, nandito ka na ba? Panibagong factory na naman ng gatas to. Go, Mosing. Full support din ako sa palagi sa'yo. Maraming salamat. So, tingnan natin yung mga sinasabi ng tao rito. Bongga pa yung last word caption. Yun nga, yun kasi yung una mong mababasa. I mean, hindi ko kilala personally yung nanay ni Dudut, of course. Pero yung word na yan coming from the mother of Dudut, medyo magugulat ka, di ba? I mean, kahit sinong nanay naman pagka yan yung wording magugulat ka. Now, pumunta naman tayo dito kay Josh on point. Si Josh on point, nalaman ko lang na kapatid pala to ni Dudut. So parang ako rin nagulat din ako well, mas maganda siguro panoorin natin yung content niya and then let's read the comment along the way. Okay? Kuha tayo ng isa pang Ito. Okay, let's listen in. Maiiwasan mo ba talaga ang maiputan sa ulo? Okay, so dun pa lang, di ba? Ngayon, you have to understand kung kailan nila in-upload to In-upload nila to ng sabay-sabay. Etong kay Josh on point, in-upload niya to, hindi naman sabay-sabay, pero isang araw lang nila in-upload. Of course, yung nanay, after mag-post ni Dudut, shinare niya na yung post. Eto naman, same day sila nag-upload. Tapos, of course, yung topic naman ni Josh on point, hindi naman off-brand Meaning to say, hindi siya nag-deviate kung ano yung ginagawa niya rito. Kasi di ba puro siya man advice, yung
Alpha Lamunin nga tawag sa kanya ni Gabe. Pero sa tingin ko kaya sa kanilang tatlo ni isa daw siya yung pinaka well-spoken or yung pinaka articulate na tinatawag. Pero dito, napaka-specific kasi nung topic niya eh. And mamaya may kicker to na tinatawag. Pakinggan lang natin siya. Ulitin natin. May tanong ako sa inyo, pare. Ano 'yon? Maiiwasan mo ba talaga ang maiputan sa ulo? Baka may mag-comment sa inyo. Malamang ang sasabihin ng iba dyan Boss Juice, may mga binibigay ka namang mga red flags or mga signs para mas patan kung nag-cheat na yung partner mo. Yeah. But, once mas patan mo yung mga signs na yon, technically, naiputan ka pa rin sa ulo. Kung hindi mo hiniwala yan. Kaya, again, may iwasan mo ba talaga ang maiputan sa ulo? Sa tingin ko, hindi One way or another, talagang may experience mo yan bilang lalaki. Bakit? If you're dealing with someone na merong sariling utak, may sariling mood, may sariling free will, pare, hindi mo makokontrol yun. Pero na lang kung merong kang mind manipulation technique. Pero for sure, wala. Kaya, technically, hindi mo talaga may iwasan maiputan sa ulo. Okay, Pero ipopost ko. may control ka na lang. Ano ang magagawa mo pag naiputan ka na sa ulo? Pause natin yan. Pause. Okay, so, ini-encourage ko kayo na panoorin ito sa page ni Josh On Point sa TikTok. Okay, so, bakit ko pinost ko dyan? Kasi napaka-specific nung kanyang advice. Malalaman natin kung bakit eh. Of course, yung advice niya dyan, ang summary nun, of course, pakinggan nyo pa rin galing sa kanya eh. Basically, magkaroon ka ng sarili mong identity sa isang relationship. Kumbaga, wag mong wag mong gawing tao yung gitna ng buhay mo. Kumbaga, iikot mo yung buhay ng isang buhay mo sa iikot mo yung buhay mo sa ibang bagay, 'di ba? So iikot mo yung yung buhay mo sa something na productive. So this is very reflective dun sa Japanese philosophy called Ikigai. Tama ba ako ng baka mali ako ng reference eh. Tingnan na lang natin. Ikigai o Isekai? Ikigai. Ito. Yan. To. Okay. Yan. So, Ikigai yan. A Japanese concept representing a reason for being. A reason to jump out of bed in the morning. So, ang basic philosophy nito, ito yan. May Venn diagram pa. Ayan. Something you love, something you're great at, something you're paid for, and the world needs you. Yan dapat yung sentro ng buhay mo para mas maging meaningful yung existence mo at hindi sa tao ang hanap mo. Okay, so sinabi ko yun ng may punto, di ba? Kung gusto mo ang rosas at di oras ko, dili ako para sa'yo, bebe di uubra. Now, balikan natin ng konti si Josh On Point. Ito na yung kicker na tinatawag natin. Kasi naalala nyo, sabi ko sa inyo, di ba dati akong poker player. So pagka tabla, kunyari parehas kayo ng pair na tinatawag, ang nagkakaroon ka ng kicker problem. Ito yung kicker na tinatawag natin kay Josh On Point. Ayan na! Ready na ba ang lahat? Kasi pag pinag-connect mo kasi siya, you will see a narrative na tinatawag. Alam nyo naman, nagpo-political vlogging ako, so sanay akong makakita ng mga narrative na tinatawag. Parang wow, napaganon ka. So, the advice is really solid. Of course, palakpakan natin si Josh On Point dyan. Pero yung dulo ang may kiliti. Nakiliti din ako eh. Napa-speechless ako kagabi rito eh. Ito na. Iwan mo yung personality mo eh. Ginawa mong personality yung partner mo. Which is para sa akin, it's the wrong way to do a relationship, pare. Right?
Kayo maglala, hindi ko lang sa inyo sinabi to. Sinabi ko rin to doon. Who that? Who that? Kanino niya sinabi? Of course, vague pa rin yun. Pero when you look at the narrative na pinipaint ng Team Payaman through the week, parang alam nyo na, di ba? I mean, hindi naman kayo mga nakikinig sa akin, hindi naman kayo mga bobot tanga, di ba? Nagigets nyo na yung storya. Tapos alam nyo na yung, di ba? Anyone who has followed Team Payaman, kung kilala nyo si Dudut, kung alam nyo yung simula nito, you know the story. And the story is quite direct, di ba? Now, ano yung topic ni Josh on Point dito? Naiputan sa ulo. Pero balik lang tayo dun sa kasi napakaganda nitong philosophy na to eh. At least ito yung natin educational part ng ating content, di ba? Ikigai, yan ang tandaan natin. Tong gitna na to, hindi yan kailangan something useful yan sa buhay mo, okay? Now, dumako naman tayo sa content ni Dudut. Wala namang something talaga rito. Kumbaga, normal na vlog to ni Dudut. Pero of course, pag binasa mo yung mga comments ng mga tao, and kapansin-pansin din, sabi ng mga netizens, na siguro mas maganda, basahin ko na lang, sabi dito. In this vlog, Dudut is giving us the answer already. Ito, a single bed, a cabinet with his clothes only, getting his fam to help him without the girl, moving alone. Mad respect for this man. He stayed classy till the end. I wish you all the happiness in the world, Dudut. Salamat sa recipes din. So, ano yung point nito, ha? The vlog is heavily hinting na wala na sila ni Chloe. That's what is implied. Pero siguro, yung mga tinimestamp ko na part dito, kailangan nyo rin marinig, okay? Siguro, dito muna tayo mag-start. Okay, let's go. Kulang din naman sa kanila yung pera nila. Hindi na importante yung pagmamahal. Kung mas gusto mo ng rosas kaysa oras ko, di ako para sa'yo. Damn! Okay, so punta naman tayo dito. Sabi ko sa inyo, juicy to eh. I mean, it's a very specific song. It's a very specific edit. And given all the context na nakuha natin ngayon, it seems to me na talagang all but confirms the breakup. Okay? Hindi ka purman dito. Alam mo, Dudut, pinapahirap mo yung buhay ko dito sa Pilipinas. Mas mayaman ako sa'yo. Hindi sa pera ang batayan ng buhay. Kasi kung pera lang lahat. Sampalin mo nga ito. Sampalin mo na kita ng LB. Hindi ko naman bibigyan ng ibang meaning yung usapan nila. Pero it's just a very niche na topic na given all this context, mapapaganon ka. Pero kayo na lang bahala mag-isip. Pinabag ko. Ay, sibuyas, hayop ka talaga. Yun, Kung mas diba? gusto mo ng rosas kaysa oras ko, di ako para sa'yo. Fuck! Ngayon na lang ako umiyak. Hindi ako para sa'yo. Now, praying for your healing and happiness, dude. We got you, all your uploads and more. So, nakita nyo, di ba? Ayan, praying for your healing and happiness, dude. Di ba? Tapos nilike niya. Padayon, support kami sa'yo, dude. Laban lang. So, it all but confirms na wala na sila. Pero, it also recontextualize and confirms some of the issues. Siguro, 50% confirm yung ibang issue. So, di ba sabi ko, 99.999% na wala na sila. Dito, 100% na. And yung isa kasing issue yung mabigat talaga, yung iniputan sa ulo, which ang tumapik pa, yung utol nitong si Dudut. Si Josh on Point, of course, matagal na rin siya dito sa social media. And never naman niyang ginamit yung kapatid niya for clout. 'Di ba? Ako, ginagamit ko silang lahat sa sa content ko, ginagatasan ko. Pero, si Josh on Point kasi, ang pinaka niche niya kasi is yung alpha male na
content. Wag yun, man advice, yun na lang, yung bro advice, brotherly love, yung advice niya sa yung pagko-content niya dito sa social media. So what am I trying to point out here? Hindi siya nangingialam kay Dudut, pero dito sa instance na to, nakasuporta siya. It means that Dudut was hurt pretty hard. Balik tayo dun sa post nung nanay, bitch, 'di ba? So, again, this is not saying na patungkol to lahat kay Chloe kasi hindi naman siya directly na sinabi niya eh. Ano pa rin eh, may plausible deniability pa rin silang tatlo. Pero if you are watching them all, you could connect the dots eh. The fact na ang tumutulong kay Chloe kay Dudut maglipat is yung pamilya ni Dudut at hindi si Chloe. That's already checkmate pagdating dun sa angulo na yon. Pero ano yung pinakamabigat dito? Now, so solo ko lang muna mga lods kasi ito yung tinatawag na soliloquy. Yan, yung monologue. So, etong part na to kasi, I've covered Team Payaman. Ang tagal ko na silang kino-cover since 2019 pa. Okay. And pag may drama sila ng ganito, mga Lodi Bells ko, usually kasi, it's very terrifying. Yun yung word na gagamitin ko. Terrifying for someone's career, okay? Sa social media. Babalik ko dun sa Kulob issue nung 2024. Okay, nung 2024 or 23 yata yun. 23, 24 ko kinover si Kulob eh. Nung mga taon na yun, mga lods ko, kinover ko si Kulob and nakita ko talaga yung grabe yung fandom ng Team Payaman kapag nag-consolidate sila over one person. Grabe yun, as in. Ang mali lang kay Kulob nun, naging masyado siyang defensive tapos meron siyang mga sinabing hindi maganda kay Boss Kong. Okay. Pero hindi naman nila inatake ng sobra si Kulob. Ganun lang din, parinig. Actually, pinagtatawanan pa nga nila pag napanood mo si Yo, 'di ba? Si Yo talaga makulit yan, tsaka sila Pinuno, 'di ba? So, patawa-patawa lang. Pero kasi this is on another level. Worse than Kulob. Kinikilabutan ako. Ewan ko kung nakikita nyo, kinikilabutan ako eh. Ngayon, bibigyan ko ng advice si Chloe. Pag bumalik ka, magre-resurface ulit itong issue na to. People will ask you for the rest of your career. Unless meron kang definitive answer sa kanya dito sa issue na to. Halimbawa, people will ask you, did you really cheat? Kasi yun yung accusation sa kanya ng Reddit eh. And kung pinanonood nyo yung, and I think you would watch si Josh On Point. Kasi ngayon nasa 150,000 views na yung vlog niya eh. About sa ipot sa ulo content eh. You would connect the dots and you would ask her that. So, I guess, address it in a manner na hindi incendiary or hindi magpapalala sa sitwasyon. Meaning to say, if you really did it, then say yes. If you did not do it, then say no. But you always have the right to remain silent. What do I mean by that? Pwede mo siyang wag sagutin. Pero hanggat hindi mo siya sinasagot, and this is also coming from experience, talagang kukulitin ka ng tao for the rest of your career. It's just that here in social media. So I would ask Chloe na kung kailan siya ready or kung hindi niya naman gusto na mag-social media because of the toxicity, kasi ganyan yung mangyayari dyan, then just stop. Okay lang yun. Walang problema doon. Hindi naman kawalan sa'yo yung social media kung meron kang trabaho outside of this eh. So yun lang yung gusto kong sabihin doon, and abangan natin ang susunod na kabanata. Yun lang naman po. Gege mga lods. Dudut, kapit lang.